Isa sa mga matitikas na two-stroke noon itong binubuo kong Kawasaki HD3. Dahil madalang ka na lang makakita nito lalo dito sa lugar ko, kaya ginusto ko tong gawing project bike. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko para mapapogi ulit to. Ngayong araw nga pala, sinimulan ko na rin mamili ng mga piyesang gagamitin ko para kay Project Saki. Kaya pumunta na nga pala ako dito sa branch ng SSL, dito lang yan sa May Tansa, Cavite. Kung usapang piyesa lang kasi, halos lahat na ata ng motor meron sila rito. So yun nga pala, nandito nga pala tayo ngayon dito sa SSL Tansa, Cavite branch. So kung napapansin nyo, ito, kumuha nga pala tayo ng basket dahil magsha-shopping na tayo ng mga kakailanganin natin piyesa para kay Lolo Saki. So mapapansin nyo talaga napakalaki nito. Hindi lang dito sa second floor, dun sa first floor napakarami rin pyesa. So huwag na natin patagalin, tara samahan nyo ako, mag-shopping na tayo ng pyesa. Let's go! Bali kung mapapanood nyo iba kong project bike, dito talaga ako namimili palagi sa mga branch ng SSL. Ultimo kasi yung mga maliliit na pyesa na mahirap hanapin sa iba, dito madalas meron sila. Bali hindi lang dito sa Tansa, Cavite yung branch nila, napakarami niyan. Meron silang 30 branches kasi sa Luzon. Pero dahil ito kasi yung pinakamalapit sa akin, kaya dito ako lagi napunta sa mga Cavite branches nila. At ayun nga pala, sa mga gustong mamili ng pyesa rito, ang good thing dito, kapag yung account nyo ay pang wholesaler, mas mababa nyong nakukuha yung mga items nila rito. Let's say dito sa mga rim, kung yung SRP nila rito nasa 1K, tapos naka wholesale price yung account nyo, mas mababa nyo na lang ito makukuha. So ganun kaganda bumili rito sa SSL. Marami ng pyesa, mababa nyo pa makukuha. Right? Dahil kalawangin na nga pala at puro may butas na yung rim ni Lolo Saki, binilihan ko na nga rin pala to ng bago. Medyo nagka-problema lang ako ng konti dahil pag uwi ko, ibang kulay pala yung isa, hindi magkapares. Siguro ipapag-giveaway na lang natin yung kulay titanium, kaya abangan nyo next month. At bukod nga pala dyan sa rim na nabili natin, bumili na rin tayo ng bagong spark plug. Medyo upod na rin yung brake shoe, kaya binilihan ko na rin. Pati nga pala yung mga gagamitin nating pamintura, dito ko rin binilihan sa SSL. Yan, medyo halos puno-puno na rin tong basket natin. Dali na natin sa baba para maiwi na natin. At dahil nabili ko na nga pala yung mga kailangan ko rito, ibinaba ko na rin para mabayaran na. Tapos noong napak nga pala, umuwi na rin ako para masimulan na uli natin si Project Lolo Saki. At sakto nga pala, pagka uwi ko, dumating na rin yung tropa. Yung iba kasing pyesa, siya may dala. Medyo may pagka-hidden gem din kasi yung mga pyesa nito dahil yung iba mahirap talaga hanapin. Kaya nagbihis na nga pala ako para kahit papano may magawa pa tayo ngayong araw. Bali, sinimulan ko na nga palang lihahin tong batalya. Grabe kasi talaga sobrang kapal na ng kalawang nito. At dahil wala nga pala ako ibang gamit, mano-mano lang yung laban dito, kaya inabot ako ng halos 3 oras kakakuskos. Hindi kasi pwedeng sprayan bigla ng pintura yan, siguradong hindi kakapit. At dahil medyo makalawang na nga pala tong head cover, plano ko rin sana tong i-repaint, kaya binaklas ko na rin. Tapos sinilip ko na rin yung black kung may tama ba, buti wala naman. Kaya binaklas ko na nga pala tong magkabila ang cover, yan kasi talaga yung target ko mapinturahan ngayong araw. Yan na lang kasi talaga yung halos mapapakinabangan dito sa HD3, literal na naging change all talaga. At bago ko nga pala to pipinturahan, nilinis ko munang maigi para matanggal yung mga langis. Tapos syempre ginamitan uli natin ng strip sol para matanggal yung mga lumang pintura. Medyo naging pahirap nga pala to dahil patong-patong na nga pala yung naging pintura nito sa loob. Pero syempre kailangan natin matanggal lahat yan para kapag binugahan natin maganda tignan. Noong napahiran ko na nga pala siya ng strip sol, ganito yung naging itsura, para naging kulay buhangin. Halos nakaapat na pahid ata ako dito ng strip sol para lang matanggal ko yung mga pinturang nakadikit. Tapos maya-maya nga pala konti, kumuha na nga pala ako ng tubig, binanlawang ko na rin para makita ko saan pa parte yung kailangan tanggalan ng pintura. Sinabayan ko na nga rin pala yung kuskusin para lalong mas matanggal yung mga nasa gilid-gilid. Tapos noong natanggal ko na nga pala lahat, kumuha nga pala ako ng lihan na pino para mapantay natin. Kailangan talaga may baong kang mahabang tiyaga dahil talagang hindi biro magbuo ng project bike. Literal nakakapagod na magastos pero palaging masaya. At binugahan ko na nga pala tong batalya ng primer, tapos pinatuyo ko nga pala maigi bago ko bubugahan ulit ng kulay black. Medyo hindi kasi nakisama yung panahon, maghapon umaambon, kaya dito na lang tayo nag-spray sa loob. Indisprayan ko na nga pala ng primer itong crankcase cover dito sa gilid. Buti na lang may pang blower kami ng buhok dito, kaya mabilis kong napatuyo at na-sprayan ko na rin agad ng silver. Bali nakadalawang patong nga pala ako dyan, tapos pinatuyo ko lang uli, saka ako binugahan nga pala ng clear para lalong mas maganda tignan. Saka dagdag protection na rin para hindi basa-basa matanggal o kaya magasgas. Hindi ako expert sa pagpipintura pero masasabi kong okay na rin to kahit papano, at least ako yung tumira. Pero kung pang matagalang pintura talaga yung gusto nyo, lalo sa metal part, mas solid talaga yung powder ko. Pero hanggat maaari kasi kung ano yung resources ko rito, yun lang talaga yung ginagamit ko. Pero may option naman tayo dyan kung sakali, kaya lang lalo magtatagal. At makalipas nga pala yung halos 2.5 oras, natuyo na nga pala in-spray natin kanina na primer, kaya in-sprayan ko naman ng kulay black. So ayun na nga pala, bago uli natin tapusin tong video na to dahil almost
4 days na lang. Sa mga hindi nakakala, magbibigay nga pala tayo ng Yamaha Mio Sporty this coming August 31. So almost 4 days left na lang, ibibigay na natin to. So sa mga nagtatanong kung paano nga ba magkaroon ng chance manalo nitong Mio Sporty, basic lang, i-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section. So ayun, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyong game app na dapat nyo i-download para pwede kayo manalo ng Yamaha Mio Sporty this coming August 31 nga. So 4 days na lang yan, ibibigay ko na yan. So kapag na-install nyo, ganito na yung makikita nyong pinaka homepage nito. Sa mga nagtatanong kung legit nga ba tong game na to, yes po, legit po to kasi ako mismo naglalaro ako nito. So kung bago lang kayo dito, i-click nyo lang tong register. Yan, ilagay nyo lang yung contact number nyo, password, and then yung OTP na isi-send sa inyo. So kapag nakapag-sign up na kayo, click nyo lang tong login. So i-type nyo yung nilagay nyo kaninang information. Since meron na akong account dito, kaya login na lang yung pipiliin ko. Ayan. So ito na nga pala itsura nitong mismong game. So sa mga nagtatanong kung paano naman dito maglalagay ng pera, ayan, click nyo lang tong wallet. Ayan, pwede kayo maglagay ng 100, 200, 500 or 1,000 pesos. Pero syempre, itong game na to ay libangan lang mga sir ha. Yung mga kaipon-ipunan yung pera, wag nyo nang ilaro rito. Libangan lang kapag may oras kayo or may mga barya sa Gcash nyo, ayan, pwede kayong maglaro rito. And kung gusto nyo naman kumita nang hindi kayo naglalabas ng pera, pwede rin yan. Ang gawin nyo lang dito, maging agent kayo. Pindutin nyo lang yan, be our agent. And then, my referral, ayan. So, i-share nyo lang tong link nyo kapag nag-download yan ng maraming players. Automatic yan, may makukuha kayong commission. Tapos kung gusto nyo ulit magkaroon ng extra coins para dito sa game, i-click nyo lang tong activity. Tapos join group, ayan, makikita nyo yung Facebook group ng Aurora Game. So may mga activities kayong pwedeng gawin dyan para magkaroon kayo ng free gold coins na pwede nyong gamitin dito sa game. So ayan yung gold coins natin. So yung mga laro nga pala nito, naku po, magsasawa kayo. Sobrang dami niyan. Pero yung pinakamadalas na nilalaro ko rito, eto, Dragon vs Tiger. Click nyo lang yan and then quick start. So taya tayo ng 10 piso kasi barya-barya lang talaga tinataya ko rito. Ayan. Taya tayo dito sa Tiger na 10 piso. Ayan, real time yan. Kapag nanalo kayo, automatic dito papasok yan sa gold coins nyo. Ayan, wait lang natin. Taya natin Tiger. Kung sino mas mataas na baraha, yun yung panalo. King, tsaka 10, panalo yung Dragon. So para hindi maubos syempre yung pera natin, exit na muna tayo. So ayun lang, ganun lang kadali. Tapos kapag nanalo naman kayo dito, syempre kung medyo paldo ka na, click mo na itong withdraw para hindi na mabawi. Tapos lagay mo dyan kung magkano yung gusto mong i-withdraw. So ulitin ko mga sir ha, itong game na to ay libangan lang. Kung may mga barya kayo sa Gcash, sige, pwede kayong maglaro. Alright? So ayun na nga, mag-update muna tayo para dito sa day 3 ni Project Lolo Saki. Ito nga, kagaya nung nakita nyo, napinturahan na nga pala natin tong batalya niya. Medyo natagalan lang tayo kasi sobrang dami talaga ng kalawang. Parang almost 3 hours ata tayo nagliliha dito kanina. Ayan, napinturahan na natin. Hindi pa nga lang siya ganun katuyo, kaya hindi ko pa binaba rito kasi basa pa talaga siya. Tapos yung ibang parts nga pala nito, syempre, pininturahan na rin natin, kagaya nitong mga cover. Ayan. Hindi tayo professional sa ganitong gawain, pero kahit papaano, masasabi natin na okay na rin naman yung naging resulta. Tapos yung plano ko sana rito, pati yung head niya, head cover, i-repaint din natin. Ang problema, hindi na natin inabot sa oras ngayon. So siguro sa susunod na video, lahat ng mga pwede pa natin na pinturahan na pyesa nito, pipinturahan natin. Tapos ito yung mga gas tank, hindi ko na rin isinama sa pinturahan kasi medyo bulok na rin kasi talaga. Tapos sobrang dami na ng kalawang sa loob. So magpapalit na lang tayo ng ganito, including yung yung lagayan ng headlight, tsaka yung mga side cover. Bibili rin tayo kasi nakuha natin to na walang ganon. So ayun, dito muna nagtatapos yung part 3 natin. Bukas kita ulit tayo sa susunod na video. Yun lang, ride safe. Alright.